Hindi ko iniisip na nasa squatter ako. Kasi ang aim ko, maiangat ko yung mga kapatid ko at mama at papa ko na matanggal ko sila sa kalsada kasi vendor po sila. Bilang nandun ka sa pinaka mababang kalagayan sa ating society, bilang walang bahay, no permanent address. Wala po. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ng marami na pag sa squatter ka pinanganak, sa squatter ka na rin mamamatay. Hindi po totoo yun. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng ating podcast. And syempre, alam nyo naman, laging espesyal ang bisita natin every time na meron tayong content na kagaya nito, no? So, ang bisita natin ngayon ay former employee sa isang napakalaking TV station. And right now, she is actually a business owner. At hindi lang basta negosyante, marami siyang negosyo at marami rin siyang gasoline station. So, pag-usapan natin ngayon ang gasolinehan na negosyo. Hindi ko na patatagalin. Pakilala ko na sa inyo si Boss Shirley Pingol. Ayan. Good morning, ma'am. Napaka-swerte namin at naging guest namin kayo kasi it's a privilege for us na magkaroon ng bisita na merong gasoline station kasi napaka-relevant yan ngayon di ba? Do you agree na mahal na gasolina ngayon? Opo. Bonggang-bongga, sir. Malaki ba kita pag tumataas ang presyo ng gasolina? Honestly, sir, opo, as a gasoline station owner, ito po siguro yung panahon na kumikita yung mga owner. Sa aming mga owner, masaya kami. Right. Pero at the same time, nung unang panahon, na part kami nung masa na bumibili rin kami noon, talagang masakit sa bulsa. Okay, sige, Oo. bago tayo dumating dyan, syempre, nakikita na lang nila ngayon is yung facade. Saan ba nagsimula si Shirley? Si Shirley Pingol, nag-umpisa po siya bata, taga Sampaloc, Maynila. At 5 years old, nagtitinda ako ng plastic sa palengke. Ang aim ko lang po nun, magkaroon ako ng sariling pera. 5 years old, paano ka nagkaroon ng ganong klase ng thinking? Yung mga kalaro ko po kasi, nakikita ko sila nagbebenta ng plastic. Sabi ko, gusto ko rin may sarili akong pera. Ayoko humingi sa mama ko kasi tuwing hihingi ako, papagalitan ako. May kaya ba kayo? Wala po. Literally, we came from squatter area po. At the age of 5, syempre, pakalat-kalat ka sa kalye, nagtitinda ka ng plastic. Syempre, pinag-aral ka ng mga magulang mo. Ano yung mga hindi mo makakalimutan na pagkakataon o sitwasyon habang nag-aaral ka kasi nasa squatter area ka? Isa sa mga ugali ko, hindi ko iniisip na nasa squatter ako. Walang nang-alimpusta sa akin na taga-squatter ako. Wala po akong narinig na negative. Kaya siguro hanggang sa paglaki ko, wala akong negative thoughts. Walang bad wolf siguro sa utak ko. Bilang panganay, hindi ko dapat i-entertain yung mga bad wolf. Kasi ang aim ko, maiangat ko yung mga kapatid ko at mama at papa ko na matanggal ko sila sa kalsada kasi vendor po sila. Nagdi-deliver yung mama ko sa mga stall-stall ng Sampaloc candy. Si Daddy, Tumutulong lang po sa kanya. o nakagraduate ka? Apo, graduate po ako sa aim ng Mascom sa Emilio Aguinaldo College. So, hindi ibig sabihin na squatter ka, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral? Hindi po. Determination po talaga at passion. Yung inspirasyon nyo po dapat hindi mawawala. Kung sino at bakit nyo ginagawa yun. Bilang nandun ka sa pinaka mababang kalagayan sa ating society, bilang walang bahay, no permanent address. Wala po. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ng marami na pag sa squatter ka pinanganak, sa squatter ka na rin mamamatay. Hindi po totoo yun. Kasi po kung squatter lang pag-iusapan, 3 beses po kami lumipat. Yung kinatatayuan po ngayon ng MOA, jump din po kami galing. From Sampaloc to Pasay, reclamation area po noon. Oo. Doon po kami. Tapos nung mas-squat kami, punta na naman po kami ng Baclaran. Palipat-lipat na po. Tapos sabi ko nung sa Baclaran, last na to para sa mga kapatid ko at sa pamilya ko. Bilang panganay, ako nangangako ako sa sarili ko, iaahon ko kayo dito. Gusto kong tumira sa bahay na may pool. Yung mga literal na pangarap, sabi ko sa mama ko, one day, titigil ka dyan. Ako bahala. Ganon ka. Kumbaga, napaka-positive ng outlook mo sa buhay mo. Opo. Sa palagay mo, kanino mo nakuha yan? Sa papa ko. Kasi yung papa ko, kahit mahirap kami, bigay ng bigay. Kung sino po yung lalapit sa amin, bigay lang po yun. Kaya Okay. sabi nila, no, bakit hindi ko mandidato papa kong kapitan o ano man eh. Basta may lalapit po sa amin, tulong, yun lang. Kahit may tanong nyo sa mga naging empleyado ko noon, mga empleyado ko ngayon, at mga naging kasamahan ko sa trabaho noon, pag lumapit sila, hindi ko po sila mahindian. Naging scholar ka ba? Hindi po, pero best in thesis po ako. Nag-working student ka? Sa awa ng Diyos, hindi po. Sorry, mama. Ang ginawa ko po, nagtinda-tinda ako kasi hanggat maaari, ayaw nilang pumasok kami noon sa Hindi mga... alam na nanay mo to hanggang ngayon? Hindi po. Yung mga Pero yung totoo? Yung mga classmate ko po nung college. Yung totoo, nagtatrabaho ka? Nagtitinda-tinda po ako. Okay. Ayun, yung mga classmate So, ko ibig na- sabihin, yung mga magulang mo, meron silang pride na kaya ka nilang itaguyod kahit ganito lang yung sitwasyon natin sa Apo, buhay. yun ang gusto nila. Kasi ngayon literal na magulang na sinasabi na ayaw namin kayong maging ganito. Ayaw namin kayong maging vendor katulad namin. Kasi sila po yung literal na hinahabol ng MMDA. Nakita ko mismo
mismo kasi sa dalawang mata ko kung paano tinapon ng mga MMDA yung paninda ng nanay ko eh. Buko vendor po, tapos nagtitinda kami ng damit sa Baclaran. At tinapon po ng mga MMDA kasi nga hahabulin sila. Tuwing Sunday po, natulong talaga ako. Ako pa nagsasabi sa mga classmate ko noon na, uy, pumunta kayo, dumaan kayo doon, bumili man lang kayo ng damit o kaya buko doon sa mga magulang ko, ako bantay doon. Sinasabi nila sa akin ngayon na college pa lang tayo, high school, nakikita namin na magiging negosyante ka. Ikaw? Opo, kasi hindi ako nahiya eh. Ewan ko po, hindi ako tinatablan ng hiya kasi ang sa akin po, pag nahiya ko, hindi ko maabot yung pangarap ko eh. Kasi hindi ako nangarap para sa sarili ko eh. Ang gusto ko yung mga kapatid ko. At saka Ilan kayo magkakapatid? 3 po. Kamusta mga kapatid mo? Ngayon po nasa akin na sila. One time sinabi sa akin ng mama ko, nung nag-umpisa na ako magkaroon ng konting negosyo, ang sabi ng mama ko, Yeng, gawan mo naman ng paraan na one day magkasama-sama kayo sa isang kumpanya. Kasi yung mga kapatid mo, palipat-lipat ng trabaho. Ikaw nandiyan ka na. Akong bahala. Akala ko yan ma, yenggay pa. Bigyan mo ako 2 years, akong bahala dyan. Alam mo, nakaka-inspire pakinggan kasi solid kayong pamilya. Opo. Kumbaga kahit po kami. mahirap lang kayo dati, bihira na talaga sa sitwasyon natin ngayon yan, na talagang solid sila as a family, no? Kumbaga, hindi alintana yung sitwasyon ng buhay ninyo, nanatiling positibo pa rin yung pananaw ninyo sa buhay, lalo na ikaw, bilang panganay. So, ikaw yung nagtaguyod sa pamilya. Opo. Ngayon, bago ka umabot sa estado ng buhay mo ngayon, bilang nag-aral, tapos nakatapos ka ng pag-aaral, ano tinapos mo? Mascom po. Mass communication. Oo, mass- So, ano yung unang naging trabaho mo after graduation? Call center agent po. Saan? Somewhere in Makati, sa Pasong Town. Pero local lang po. Okay. So that's my first job po. Sabi ko nga siguro nasa mundo ako ng sales. Right. Kasi that time, yun ang first ko. Pero nagiging top agent po ako. Right. Mas gusto ko yung commission kesa dun sa sweldo. So, ibig sabihin, napunta ka sa isang call center na commission-based? Opo, Okay. mas gusto ko po yun eh. Kasi nag-umpisa na ako na, ito na ma, meron na. Kahit pa paano po, di ba? Kasi feeling ko that time nakakapag-abot ako sa mama ko ng 5,000. F na F ko na po yun eh. Ilang taong kang nagtrabaho dun sa call center? 1 year lang po. Kasi Isang taon. nabuntis na po. Ibig sabihin, maaga ka nag-asawa. Opo, a year after graduation. Ilang taong ka nun? 21 po ako kinasal. So, 21 years old, nabuntis ka, 21 din nagpakasal ka na. Opo, pero yun nga yung saddest part po, yung hindi siya nabuo. Namatayan po ako ng panganay din. Miscarriage. Ni-deliver ko pa siya eh. Tsaka kaya napakaswerte ko rin sa husband ko. Salamat po. Kasi kala ko sa pelikula lang yung nangyayari na yung papipiliin yung husband ko between nanay and anak. At ako yung pinili niya. Gusto niya i-survive kami. Isa pa ulit na nakapagpamotivate sa akin na kailangan ko makaipon ng milyon. Dahil ang sabi ng mga doktor noon, kung meron kaming 1 milyon, may isusurvive yung panganay ko. Kasi nasa primary lang hospital lang po kami eh. So, Ibig sabihin, kung may pera sana kayo nung pagkakataon na yon, buhay ang anak mo. posible po. Hindi naman ganun kalaki ng sweldo ng asawa ko noon. Meaning to say, totoo na pag mayaman ka, may option ka sa buhay. Opo. Totoo na pag mayaman ka, pwedeng maduktungan ang buhay mo. Opo. Dahil sa pera. Opo. Anong masasabi mo dun sa mga taong hindi naman importante daw ang pera? Hindi po totoo yun. Importante po ang pera. Nakakadugtong siya ng buhay. Kaya nga po sabi ko ng time na yun na ang dami kong tanong sa isip ko. Bakit ako? Bakit kami? Oo, galing kami sa squatter area eh. Pero ang daming bata nasa kalsada na hindi kayang pag-aralin ng mga magulang nila. Bakit yung anak mo? Bakit yung anak ko? Lord, hindi ako ganun kasamang tao. Laking squatter kami pero hindi kami masamang tao. So, ibig sabihin, ng pagkakataon dun, medyo sinisi mo rin. Opo, sorry Lord, pero yun po, nagtanong ako. And salamat sa asawa ko. Siya yung nagpa-realize sa akin. And to Fernando po Jr., na-realize ko din po talaga na kahit may pera pala, pag gustong babawiin. Kaya doon ulit ako, doon talaga ako naging thankful din kay Lord na may wake up call po. Okay. So, ibig sabihin, nung magkapanganak, 2 days po sa incubator. Prematured po 6 months. 6 months. Opo. After 2 days, nawala. Pero kung may pera kayo nun, most probably, maduduktungan yung buhay. Posible po. Right. Kasi kung may enough kaming ipon, baka nasa bahay nga lang ako. Kasi maselan yung pagbubuntis mo. Opo. So, ibig sabihin, pinilit mong magtrabaho para pag manganak ka, may pera ka. Opo. Pero dahil dun sa pinili mo na kumita ka ng pera versus dun sa health mo, is na-compromise naman yung anak mo. Opo. Anong masasabi mo dun sa mga tao na nagsasabi na okay lang sila sa kanilang simpleng buhay? Pwede maging simple, pero masarap maging komportable. Yun. Napakaganda nun. Kung may pera ka kasi, komportable ka. No? Opo, kahit saan ka pumunta ngayon, kahit anong bilhin mo. Sabi ko nga, kung 1 milyon lang kailangan at mabuhay yung anak ko ulit, kahit maging 2 milyon pa, gora na eh. Ngayon, Opo, kung may babalik lang yung kung may panahon. babalik ko lang po. So, ibig sabihin, mas importante ang oras kaysa pera. Kaya kung kaya nilang umasenso ngayon, gawin na nila ngayon. Apo. Pangalawa naging trabaho mo, ano? Nung una, nag-apply ako kahit saang trabaho. Kasi ang aim ko po nun, makatulong sa pamilya ko kahit may asawa na ako eh. Yes. Nahihiya kasi akong humingi sa asawa ko. Yes. So, ang sabi ko, rarakit ako
para sa pamilya ko. Salamat sa asawa ko at napaka-supportive talaga sa lahat. Huwag lang pag-aawayan ng pera dahil ang pera, ang daling kitain. Lalo na sa mga masisipag na tao. Oo. Basta lagi ka lang passionate sa gagawin mo, ang dali. Ngayon, ang naging pangalawang trabaho ko po, tinawagan ako bilang secretary sa hardware. Oo. Pinatulang ko po. Secretary ng hardware? Opo, Oo. hindi pa ako nakakalahating araw, tumawag ang ABS-CBN. Sabi ko, kasi yun po yung dream ko eh. Gora ka na dito eh. O sige, punta po ako. Tapos February 8, pinag-start po nila ako. A week after nila akong tawagan. To be honest, dun po sa trabaho binigay sa akin, wala nga po akong idea eh. Ano una naging trabaho mo sa ABS-CBN? Technical assistant po talaga for Regional Network Group. And then, Commercial handler po. so nagtrabaho kayo sa ABS-CBN, may anak ka na? Meron na po. Ilan na yung anak mo? Isa pa lang po. So kumbaga, nagkaroon ka ng panibagong baby. Opo, pero doon nalaman na bicornate uterus po pala ako. Yung ganito kasigla na surely nakakilala nila, may abnormalities pala sa matres. Oo. Ang sabi ng OB ko, dapat pag nagbuntis ulit ako, at least 2 to 3 years ang gap. Oo. Pero nakikita ko yung asawa ko na feeling ko kasi sabik na magkaanak. Oo. A year, hindi niya po alam. Nagbuntis ako, kaya nga po naibigay ko yung result. Mixed emotion siya. Kasi sabi ko, hindi ako bibigay. Oo. Maniwala lang tayo at magtiwala kay Lord. Atin na to this time. Promise, hindi na ako pasaway. Kailangan natin tanggapin ito. Na kung Nagpahinga ka na nun? Nagpahinga na po ako. So siya naman ang kumayod ng kumayod? Apo. Okay. So pinili mo na ngayon yung baby versus dun sa pwede mong kitain sa pagtatrabaho? Opo. Pero malikot po utak ko. Kasi ang iniisip ko talaga po yung mama ko eh, mga kapatid ko po eh. Paano sila, di ba? Nandun ka pa rin sa why mo, no? Opo. Focus ka talaga dun sa dahilan mo kung bakit ka nagtatrabaho, magnenegosyo. Minsan na kami minalait eh, di ba? May nagmaliit sa amin po. Pero ngayon may panahon na may Ano yung asawa. sinabi sa inyo nung nang maliit sa inyo? Bakit yan? Bakit yan ang inasawa mo? Nakatira sa squatter area. Walang maitutulong sa'yo yan. Ano pakiramdam? Ang liit po. Sinabi ko lang sa sarili ko, one day, masihigitan ko kayo. Ngayon po, alam nila, nakikinig ba sila, mapanood nila, higit na ako sa kanila. Yun ang masasabi mo sa kanila. Opo. Pero salamat po at naging inspirasyon ko sila. Kumbaga, the greatest revenge is being successful. Yeah, definitely. Pero never po sila nakarinig ng harsh words mula sa akin. Oo, kasi ang sakit nun eh, yung maliiting ka. Opo. Di ba? At naulit po yan, boss. Kahit ngayon na meron na kami. Nauulit pa rin. Naulit siya. Knowing mama ko, pinalaki kami kahit squatter area kami. Hindi po kami na yung sumagot. Oo. Di ba? Wala pong ganun. Ibig sabihin, kahit nasa squatter kayo, pinalaki kayo ng maayos. Ayos po. Kaya hindi totoo na pag sa squatter nakatira, squatter din ugali. Hindi po totoo. Ilan taon ka sa ABS-CBN? 9 years? 9 years, straight. So doon, na-promote ka na ng-promote, gumanda na buhay kahit papano. Opo. Malaking tulong po talaga ABS-CBN dahil sa pangarap ko po talaga Kayo mag-asawa? Opo. Bago ka mag-resign sa ABS-CBN, Ma'am Shirley, ano nang position mo sa ABS-CBN? From commercial handler to RNG department. Tapos naging consultant po ako sa HR. Oo, naging HR ka na. Opo, nag-HR po ako, hindi lang halata. Oo. Yung naging project ko po doon, yung Kilos Ka Pamilya and yung Wow on Drugs. Ngayon, bilang empleyado ba nakaipon kayo? Hindi po ganun kalaki. Okay. So, ibig sabihin, maganda rin na example na sa hinaba-haba ng pagiging empleyado mo is totoo rin yung narrative na mahihirapan ka talaga or worse, hindi ka talaga yayaman sa pagiging empleyado. Totoo po. Paano mo nasabi? Kasi nakita ko sa sitwasyon nga po namin, my husband is more than a decade sa ABS-CBN. Ako ilang taon din po. Pero in 10 years niya, hindi kayo makabili ng sasakyan. Okay. Nagko-commute kami. Naawa ko sa asawa ko kasi minsan graveyard po siya eh. Oo. Tapos magko-commute na lang, di ba? Oo. Sabi ko, sige dad, ako bahala. Bigyan mo ako 1 year. Kailan ka nag-resign? 2017 po. Nung nag-resign ka noong 2017, paano yung naging transition mo to being an employee to becoming an entrepreneur? Nag-start po ako sa car rental. Yung konting natitirang ipon at pera mo na pinagtrabaho mo ng 9 years, binili mo ng sasakyan. Opo. Ilang sasakyan? Nung una po, isa lang. Anong sasakyan to? Toyota Hi-Ace van po. Commuter. Bumili ka ng commuter. Opo, pero hulugan po yun. Yes, yes. Oh, oo. hulugan pa lang po yun. Pero, Kasi yun na yung una mong naisip na business. opo, kasi isa po ako dun sa mga nag-aayos ng sasakyan na account executive para po sa mga meetings nila. And parang may binigay pong angel sa akin. Sabi niya, Yeng, ba't hindi mo itry? Sanay ka naman makipag-transact na dun sa mga sasakyan. Ang sabi ko lang po, oh, sige sir. Tingnan mo, one day, ako magsasabit ng SOA sa'yo. Okay. Opo. May konting ipon kami. May nakausap ako na ahente po. Sabi ko, capable na ba kami dyan? Di ba may mga requirements yan? Oo. Oh, yun. Sabi niya, sige, yan ako nang bahala. O di, sige po. Naglabas po ako ng isa, April 2016. April 2016. 2016 pa po, kasi nag-try na ako eh. And then, sabi ko, parang malakas. So, kasi nangihingi sila dahil isa lang. So bago ka mag-resign, ibig sabihin, kahit papano, pumupondo ka na ng kotse. Opo, kasi nag-iisip na po. Kasi ako. 2017 ka nag-resign, 2016, nag-aano ka na ng sasakyan. Opo. And I believe, yung mga napaglingkuran mo sa ABS-CBN, they are very grateful na nakasama ka nila. Kasi in 9 years is straight, di ba? Nandiyan ka, kasama ka nila. And hindi lahat ng empleyado umaabot sa ganong kahabang panahon na
ng pagtatrabaho. Nung nakabili ka na ng unang sasakyan sa 2016, paano ka nakabili ng pangalawang sasakyan? Ano yung ginawa mong steps? Nung makaipon po ulit ng konti, Ibig sabihin, hindi mo ginagastos. hindi po. Lahat ng kita ng car-rental mo, iniipon mo. Opo. Yung una nga po, wala pang kita kasi naka-corporate po kami, so billing. Oo. So, willing to wait. So, in-stretch ko talaga yung budget na, ang sabi ko doon sa asawa ko, mag-loan pa tayo. Sabi ko, hindi ako kontento sa isa. Kasi sabi ko, may mga nagre-request pa. O, di, bumili po ako the following month. May 2016. Utang ulit? Utang ulit. Oo. Kaya may yumayaman din sa utang po talaga. Oo. O, utang ulit. O, di, sige po. Eto na. Dumating po ang tag-ulan. Wala masyadong taping. Wala po masyadong request sa ABS-CBN. Tapos, hindi pa kami nababayaran pa. Okay. Opo, sabi ko, paano na ngayon yung panghulog, amortization? Yes, yung babayarang utang. Oo, di ba? Sabi ko, paano na ngayon, Daddy? Sabi ko, gano'n na nagagawin natin. Ganyan, ganyan. Oh, kala ko ba si Super Yengay ka? Sabi ko, Ginanong ka na sa Opo, kala ko, ako bahala. Kaya ko yan. O, di, sige. I don't know. Kasi basta't biglang may dumating ulit, basta't pag kailangan ko, may mga angels pong pinadadala. Nung mag-outside EPS kami, may nag-rental sa akin na foreigner, 1 month. Opo, nung sinabi ko yung 1 month na yun, at cash, nabayaran ko po yung month of June. So, hindi ka July. nabitin? Wala po. Talaga nagpapadala, no? Tuloy po. Sa palagay mo, bakit tuloy-tuloy yung blessing sa'yo? Siguro po dahil nga dun sa mga inspirasyon ko, bawal sumuko si Yengay eh. Yun ang, Apo. yun ang tinatak mo sa isip mo. Opo, bawal sumuko, hindi ka pwedeng manghina. May mga taong kumakapit sa'yo. Kasi squatter ka. Squatter po ako. Ilan na yung naging sasakyan mo? Dapat po 15. Eh, nagbenta po ako last year ng 3 dahil nga luma na. Ngayon, 12 na lang po. Ibig sabihin, si Yengay ngayon, meron ng 12 sasakyan Opo. na dating nakatira sa squatter. Opo. Paano naging 12? Ano yung ginawa mo sa pera? May pangarap ako eh. Gusto ko ng magandang bahay, maraming sasakyan. Ibig sabihin, kahit squatter ka, nangangarap ka. Nangangarap po ako. Kasi ito yung problema sa maraming tao. Squatter na nga sila. Isipan nila, squatter din sila. Yun ang mali. Kung nasa squatter ka ngayon at mahirap ang buhay mo ngayon, pwedeng magkatotoo pala yung pangarap mo? Totoo po. Maaaring maging totoo po lahat ng pangarap nyo. Okay. Huwag ka lang susuko. Wag lang susuko. Oh, laban lang. Fight lang. Paano yung naging proseso? Paano umabot ng 12? Nung nakakaipon na po ulit, siguro gumaganda na yung credit standing ko. Pinapautang ka Si ulit. bangko na po nagpapautang sa akin. So, pinapautang ka ng bangko, binabayaran mo, pinapautang ka ulit, binabayaran mo. Opo, kung 5 years to pay, I'll see to it po na hindi siya umabot ng 5 years to pay. Nagbibigay ako ng timeline sa sarili ko, 3 years ka lang yan, kaya babayaran ko yan. Dapat ganun po. Kasi nanginaya ko sa interest eh. Pag Oo. kino-compute ko, almost doble, di ba? Yes. Ang sinasabi ko po, yung interest na yun, So, ibig ikukuha sabihin, ko sa lahat ng another- nangungutang, kung kaya mong bayaran in advance, bayaran mo na. Opo. Galing. Magaling yun, ha? Tama yun. Tamang diskarte yun. Kasi hindi mo kayang kwentahin yung stress. Opo. Nakukulitin ka dahil hindi ka pa nakakabayad. So, tama na pagka nangutang kayo, kung ginagamit ninyo sa negosyo at sufficient na yung pera mo para mabayaran yung utang mo, bayaran mo na. Tama po. Kuha ulit. Same formula. Same po. So, ibig sabihin, ang key to success ni Shirley, kung ano yung ginawa mo sa unang effective, inuulit mo lang lagi. Opo, consistency po. Okay. Consistent po yun. So, ginawa mo sa una, nabayaran mo na mas maaga. Ito, babayaran ko na mas maaga. Hanggang sa naging 12 na yung sasakyan Opo. mo. At ngayon lahat po fully paid na sila. Wala ka ng utang. Wala na po. Anong masasabi mo doon sa mga taong nalubog sa utang na hindi na sila makabayad-bayad ngayon? Unang-una magdasal. Walang utang na hindi nababayaran. Samahan ng sipag at tiyaga. At sino? Sino po talaga? Hindi dapat magastos, no? Hindi po. Dapat talaga mas marami yung ipon kaysa gastos. Mas marami ang ipon kaysa gastos. Tapos, mag-set up kayo ng income-generating asset. Apo. Oo. Which is, sa case ni Shirley Pingol, is sasakyan. Yun yung income-generating asset niya. Yun yung nagpapasok sa kanya ng pera na inutang niya. Fast forward tayo. Si squatter na si Yengay, dating mahirap, nagkaroon ng 12 sasakyan. Ano yung pakiramdam nang umabot ka sa ganong estado ng buhay mo? Ngayon po, sir, parang lahat sila. Proud na proud yun po eh. Sarap eh. Proud na proud po sila lahat ng mga kakilala ko. Proud sila. Opo. Pero totoo ba na sa buhay, sa journey mo, papunta dun sa success, may mga kasama ka dati na hindi mo na nakasama ngayon? Opo. So, ibig sabihin, totoo na may iwan at may iwan talaga sa daan. Opo. Anong masasabi mo naman doon sa mga tao, sa mga naging kakilala mo dati, na na-stuck sila doon sa sitwasyon ng buhay nila, na gusto nilang maging kagaya mo? Unang-una po talaga manalig. Grabe yung faith mo, no? Opo, sir. Kasi honestly, sabi ko nga, hindi nila ako nakikitaan ng depression, stress. Kasi sabi ko nga lang, kanta lang kayo, cool ka lang, cool ka lang. Chill Ayan. lang, cool lang. Eh, alam nila, sir, kapag na-stress na ako, yun ang music ko sa office. Laging cool lang. Cool ka lang. Tapos yung Christmas song. All year round. All year round po ako sa Christmas song. Hindi ako yung nakikinig ng mga So, ibig sabihin, malulungkot. nakakatulong ang positive outlook in life. Yes, sir. Kaya ang lagi ko sinasabi din sa lahat ng tao, hanggang ngayon, always look at the bright side. Always look at the bright side. God has a better plan. Galing. Paano ka naman nag-come up doon sa gasolinahan na negosyo? During pandemic, naging good problem sa amin ang pandemic.
Doon sa ka-rental namin, naging in demand po siya. Naging 24/7 po ang duty namin. So, from pandemic up to early 2022. So, Okay. tuloy-tuloy lang po tayo. Ano pangalan ng car-rentals mo? Alshire and Ashley Enterprises for ABS-CBN, Sherland Transport for Teleperformance. So, dalawang hawak na yung kumpanya. So, hindi ka nagpaparenta sa sa normal na tao. Kumpanya lang, corporate lang. Opo. Kwento mo sa amin, from 2020 to 2022, kung sa maraming tao, naging problema ang pandemic, sa'yo naging blessing siya. Opo. Dahil nagamit talaga yung mga sasakyan mo, pang transport ng mga empleyado, pang transport ng mga tao. Opo. Nagde-deploy kami ng 100 units a day. So, 24/7 gising si Super Yengay. Okay. So, ibig sabihin, bilang super yengay, nung mga panahon na ang ginawa mo, nag-ipon ka na nag-ipon. Opo. Kasi pangarap ko na po magkaroon ng gasoline station eh. So, ibig sabihin, ang nakita mong karuktong ng car rental business mo is gasoline station. Yes po. Mahal ang gasoline station, paano mo nagawa? Dasal po ulit. Dasal. Dasal po. Tsaka sino? Tsaka sino po talaga. Kaya nung sinasabi ko, parang kaya ko na. Sabi ko, ganun, gusto ko na magkaroon ng gasoline station. So, nagtanong na po ako kung paano ba magkaroon ng sariling gasoline station. Ibig sabihin, kung nandun sila sa squatters area, balang araw, pwede rin sila magkaroon ng gasoline station. Posible po. Basta manalig lang. Ay pagpatuloy ang pangarap. Huwag bibitawan ng pangarap. Anong gasoline station yung in-acquire? Nung una po, naging co-owner ako ng iba't ibang gasoline station. So, nag-invest ka muna? Nag-invest po ako kasi learnings po ako muna eh. So, kumbaga, you started as a gasoline owner, as part owner muna? Opo, part owner muna kasi wala pa ako masyadong learnings. Okay. Lahat nung nag-aalok ng mga co-ownership, pinatulan ko hanggat kaya po. Pero na-scam din po ako. Na-scam ka? Opo. Magkano? 1.2 million po. Paano ka naloko? Naniwala po ako sa mga pangako nung una eh. Isa sa mga ugali ni Yeng is aggressive masyado, lalo na pagdating doon sa pagkakakitaan. Kasi ang ganda po eh. Too good to be true po pala yun eh. Na-scam si Yeng, pero hindi yung makikitaan na nagtanong bakit. Lagi namin sinasabing mag-asawa, God has a better plan and always look at the bright side. Grabe yung positive outlook mo. Kahit naloko ka, positive pa rin ang outlook mo? Opo, ngayon nga po, nandatanungan na yung batches namin na, hindi ka ba magpa-file ng case? Sayang oras ko dyan eh. Sabi ko, ganun din eh. Daming gastos din dyan eh. Pag nag-file ng kaso eh. Ifo-focus ko na lang po dun sa business ko, makakitain ko pa po dun. Exactly, ang galing. Yung mentality niya, ang hirap nun ha. Isipin mo, ikaw na loko, ikaw na uto-uto, tapos ngayon, di ba? Opo. Ang tingin mo pa rin sa buhay, maganda pa rin. Anong taon yung unang gasoline station mo na co-owner ka muna? 2021 din po. So, 2021, co-owner. Kailan ka na-decide na, oy, kaya ko na yung sarili kong gasoline station? Nung nabayaran na po ako ng mga corporate client ko, di ba? Sabi ko, laking pera to eh. Sabi ko, mamaya, ayoko naman puro sasakyan. Nagagalit na nga yung mga kapitbahay ko dahil nakaparada po sa labas eh. Oo. E di sabi ko, gasoline station. So, nag-search na ako online. Ibig sabihin, si Yengay, bukod dun sa mga business, nagkaroon ka na ng sarili mong bahay. Opo, meron na rin po akong matatawag kong building ko. May sarili kang building. Opo. Na dati ka lang squatter. Opo. Ibig sabihin, yung squatter, pwede magkaroon ng building. Opo. At may iba pa akong property, sir. Nakabili na rin po ako ng ilang lote na rin po. Na-amaze ako dito sa babaeng ito. Anong pangalan ng gasoline station? 3Ace Fuel po. So si 3Ace Fuel, saan ngayon naka-locate si 3Ace Fuel? We have in San Miguel, Bulacan, RDS Oil. That's RDS Oil. We have in Baliwag, Bulacan. And now, ongoing na yung Shell natin in sa Uyo, Quezon City. Masasabi natin, Shirley, nakuha mo na yung mga pangarap mo sa buhay mo, no? Sobra po. Kaya ko na mag-out of the country, sorry. Pero ba't hindi ko magawa? Actually, ang tinitignan ko, marami pang nagugutom. Marami pang nangangailangan kayeng. Yung gagastusin ko out of the country, malapit na yung birthday ko eh. So may charity na namang nag-aantay sa akin. Si Yeng na squatter, tumutulong sa charity. Opo, alam po ng iba nakakakilala sa akin. Iba, yung pakiramdam na, yung smile, yung yakapin kanila, ang gusto ko yung mga matatanda. Ang tinutulungan mo yung mga home for the aged. Isa lang po yun. Marami din. Opo. Maraming mga kababayan nating OFW, mga nanonood ng mga business owners din. If they wanted to venture sa gasoline station business, ano yung mga pointers na po pwede mong ibigay at ano yung po pwede mong mai offer sa kanila? 3Ace Fuel is now offering for a co-ownership. Co-ownership program. O pro-ownership program kasi we're planning before the year end, magtayo pa tayo or magpa-operate pa tayo na at least 3 more stations. Kung matutuloy po yun, magiging 6 na po yung station natin. Paano kanila kukontakin? Doon po sa FB ko, Shirley Pingol, or you can call on my contact number 0917-585-1068. So doon kanila kukontakin if they are interested to Yes po. being a co-owner. Yes po. Definitely, sir. Kung kayo po, ma'am, boss, madam, magtitiwala sa amin, wala pong scam na magaganap. Naramdaman ko yung hard-earned money na ipagkakatiwala po nila. Correct. Magkano yung, kung sakasakali, magkano yung minimum investment para masabing may-ari sila ng gasolinahan? Ang sa ngayon, sir, ang ino-offer natin is 500,000. Right. So, for 500,000, after 3 months, makaka-claim ka na po ng 15,000 per month. Naka-fix po yun. 15,000 per month for 48 months or 4 years. 4 years. 4 years po yun. So, pag tinotal nyo po yun, that's 720,000. Okay. So, hindi po kikitain ng 220,000 sa bangko in a matter of 4 years. Correct. And that's a very good investment, especially sa mga kababayan nating OFW or mga
mga retiree, naghahanap ng investment na hindi nila kailangan bantayan, hindi nila kailangan tauhan, di ba? Gasoline station is probably one of the best investment that they can actually do, no? So, ibig sabihin, si Shirley Pingol na dating mahirap, dating gipit, dating masiyahin lang, ngayon nakuha niya na lahat ng mga pangarap niya sa buhay niya. At ngayon, kumbaga, your form of giving back to the community is actually opening your business opportunity for co-ownership. Yes, sir. I want them to learn also from this. Kaya nga po, sir, ako mismo, hindi ako nangangako na lifetime. Yes. Unlike other stations po, di ba, na lifetime. Ako hindi po. Ang gusto ko nga po, matuto kayo in 4 years. Right. Yung pinagkatiwalaan nyo na yung pera nyo sa akin. Right. Gusto ko kayo naman later on. Kaya nyo eh. Kung kaya ko, kaya nyo. Sa lahat ng interesado sa 3Ace Fuel, if you wanted to venture sa gasoline station business, ito yung isa sa mga pinaka marerekomenda kong business opportunity, especially nowadays na napakataas ng demand at napakamahal ng gasolina. Your last message, Miss Shirley, doon sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ng video na to, na nandun sila sa mahirap na sitwasyon ng buhay nila, ano ang maipapayo mo sa kanila? Unang-una po, wag talagang kakalimutan manalig sa Diyos. Yan lagi ang kakampi natin sa hirap at ginhawa. Kasama po natin yan. Kahit nasa taas na kayo, Panginoon pa rin ang dapat unahin. Dahil na isang click lang po, napakadali pong bawiin lahat yan. Doon po sa katulad kong lumaki sa squatters area, wag na wag pong bibitawan ng mga pangarap. Lagi pong isa sa puso at yung mga inspirasyon nyo, dapat wag kakalimutan. At wag rin maging one day millionaire. Maging masino, wag kang magdadasal para sa sarili mo lang. Magdasal ka para dun sa mga taong nakapaligid sa'yo na later on, sila rin yung magiging kaagaw-kapay mo. Alright, grabe, no? Sobrang sagad, punong-puno ang ating podcast ngayon, no? And actually, sa lahat ng mga kababayan natin na nandun sa pinakamababang sitwasyon ng buhay nila, diretsuhin na natin yung mga nasa squatters area, yung mga nasa mahihirap na lugar, yung nasa tinatawag ng marami na nasa laylayan ng lipunan o mga talagang kapos o gipit sa buhay. Huwag kayong papayag na hanggang ganyan lang kayo sa buhay ninyo. Kasi tandaan ninyo, habang humihinga kayo, habang may buhay kayo, may pag-asa kayo at pupwede kayong umasenso. Pwede nyong iangat ang estado ng pamumuhay ninyo for as long as, kagaya ng sinabi ni Boss Shirley, manalig sa Diyos, samahan mo ng gawa, samahan mo ng pagsisinop at pagtitipid, lahat yan ay magiging posible. Basta't ikaw ang taong may paniniwala. So with that mga boss, maraming salamat sa inyo. And again, do not forget to click that notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na podcast natin, sa susunod na mga interview natin. Marami pa tayong value at mga negosyanteng i-interviewin dito. Sana tuloy-tuloy kayong sumuporta. Sundan nyo rin kami sa Facebook, tsaka sa TikTok, tsaka sa Instagram. Alright? So with that, maraming salamat sa inyo mga boss. And nawa ay marami kayong natutunan kay Boss Yengay. Thank you so much.